Ina ni Miss Catherine Bernardo na si Mama Min abay tumalak dahil sa kanyang anak na si Catherine Bernardo. So ngayong araw ay pinost ni Mama Min ang ilan sa mga kaganapan sa katatapos lang na kaarawan ni Lexine na pamangkin po ni Miss Catherine Bernardo, no? Nang siya po ay nagdiwang ng Feb 6 and 13 years old na siya, at makikita po dito na talagang pinaganda, no? At talagang ginastusan yung kaarawan nitong si Lexine kasi nga naman 'di ba parang ito yung transition niya from being sa childhood into teens kasi 13 na siya. So talagang pinaghandaan ito ng kanyang mga magulang, of course, at ng kanyang tita Catherine Bernardo. So kasabay din ito ay kamakailan muling pinag-usapan online ng tambalang Catherine Bernardo at James Reid dahil sa anunsyo ng kanilang bagong palabas na Someone Someday, isang seryeng pinaghahandaan ng Dreamscape Entertainment kasama ang ilan, no, si Ma Salvador. Ito isang romantikong drama na puno ng pag-unlad ng karakter, kwento ng pagkakaibigan, pag-ibig at mga sikretong matagal nang nakatago. So panoorin natin. That was actually my first project with Netflix, and I wasn't able to experience all of this because it was pandemic. So now coming back to doing TV series, it's a bit different, diba? When you're doing series was back in 2022 for Too Good to Be True. That was actually my first project with Netflix, and I wasn't able to experience all of this because it was pandemic. So now coming back to doing TV series, it's a bit different, diba? When you're doing series was Kasabay nito, nag-viral din ang isang balita tungkol sa reaksyon ni Mama Min Bernardo, ina ni Catherine, laban sa mga netizen dahil po sa pagkakataong ito, no, talagang nagsalita na si Mama Min. So, ang palabas na ito, ano nga ba ang Someone Someday? Ang palabas na ito ay isa sa pinakaabangan ngayong 2026 dahil ngayon lang muling magtatambal sina Catherine at James sa isang serye. Bagamat magkaibigan sila sa tunay na buhay, hindi pa sila nagkapagsama sa isang serye sa telebisyon bago to. Ito ay umiikot sa mga childhood best friend at ang kanilang muling pagkikita matapos ang mahabang panahon. Tatalakayin nito ang dating koneksyon, ang pagiging vulnerable sa digital na panahon at kabilang ng mga app at online dating. May halong musika at drama na nakakabit lalo na dahil si James Reid mismo ang magsusulat ng isang kanta para rito. Ang pagbabalik ni Catherine sa serye matapos ang tagumpay ng Too Good to Be True at ang comeback ni James matapos ang halos 7 taon ay hindi biro. Ipinapakita ito rito ang paglago nila bilang artista at ang kanilang kapasidad, no? So dahil po dyan, syempre may tugon din po ang mga fans. Hindi may kakailan na maraming fans ang natuwa sa pagtatambal ni Catherine at James, isang tandem na minsan pinangarap ng ilan bago pa man ito opisyal na i-anunsyo. Mula sa mga fans at fan arts ng Buzz Online at mga hashtag, kitang-kita ang excitement ng publiko. Iba't ibang reaksyon ng lumabas, ibang fans talagang nag-celebrate habang may ilan din na nag-alinlangan kung sapat ba ang chemistry nila o kung sa babagay ba sila on screen. Ngunit nasa pagsubok na ito, tila prima facie na ipakita ang kanilang professionalism at talento bilang magkatuwang sa bagong proyekto. Kasabay din ito ay meron po mga balitang lumabas sa si Mama Min ay tumalak sa mga namintas sa damit ng kanyang anak. Hindi pinagpas ni Mama Min ng mga netizen na pumuna sa damit ni Catherine. Sa kanyang Instagram post, binigyan din niya ang layunin ng anak na suportahan at iangat ang mga local na designers ng Pilipinas, lalo na sa napapanahong event. Anya, hindi isang kahinaan ang pagsusuot ng kakaibang outfit, bagkos pagkakataon ito upang kilalanin ang talento ng mga local creators at ipakita ito sa mas malaking audience. Ito ay isang positibong mensahe na dapat bigger than looks ang pagbibigyan ng halaga. Maraming dahilan kung bakit ang isyong ito ay naging usap-usapan sa social media. Kasi number 1, kilala pong persona si Catherine. Si Catherine Bernardo ay isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya ng showbiz sa Pilipinas, mula sa mga blockbuster na pelikula at serye hanggang sa mga awards bilang phenomenal queen. Taglay niya ang malaking fan base at mataas na expectation sa publiko. Number 2, siya po ay mayroong tinatawag na social media culture. Sa panahon ngayon, madali nang kumalat ang opinion ng iba, mabuti man o masama, minsan pa dahil sa anonymity, mas malupit pa ang mga komento at mas madaling kumalat ang negativity. And of course, syempre meron tinatawag na expectation ng fans. May pressure ang mga artista, lalo na kung may malaking balik, teleserye o big projects. Gusto ng fans ang perpektong itsura, magandang storyline at chemistry na may tuturing na swerte sa paningin nila.
Ngayon, pumunta tayo sa mga personal at critical na bahagi. Ano ba talaga ang dapat tignan at pahalaga natin sa ganitong mga issue? Ang pinakapuso ng issue ay hindi ang damit ni Catherine, kundi ang kanyang pagganap sa bagong serye. Ang pananabik ng mga fans sa kwento ay acting nila James, hindi sa kanilang fashion alone, ang pagiging artista ay mas malaki ang nakikita kaysa sa panlabas na itsura ng isang event. Hindi biro ang maging under scrutiny sa harap ng maraming mata. No, hindi perpekto ang kahit sino, kaya dapat bigyan ng respeto ang bawat artista, lalo na kapag nagpapakita sila ng kanilang dedikasyon at efforts sa isang project. Pangatlo, suporta sa lokal na disenyo. Ang sinabi ni Mama Min ay malalim na punto. Ang pagsuporta sa local fashion artistry ay dapat ipagdiwang, lalo na kung ginagamit ang malaking platform para ipakita ito. Hindi dapat maging normal ang pambabatikos o pambabastos batay sa panlabas na anyo ng isang tao. Ang diskurso ay mas magiging malusog kung ito ay nakatuon sa kalidad ng trabaho at content, hindi sa personal na attacks. Ang Someone Someday ay isang malaking hakbang para kina Catherine Bernardo at James Reid. Hindi lang ito simpleng reunion, ito ay isang pagkakataon na ipakita ang kanilang paglago bilang artista at muling manalo sa puso ng audience sa pamamagitan ng mahusay na storytelling. Ang palabas mismo ay maaring hindi lamang makapagbibigay aliw sa mga manonood, kundi maging punto rin ng bagong diskurso tungkol sa true connection, emotional depth at mga realidad ng relasyon sa modernong panahon. Sa huli, ang mga balitang ito hindi lang tungkol sa isang show at isang outfit. Ito ay sumasailalim sa kahalaga ng talents, ng trabaho, dedikasyon sa entertainment industry, ang epekto ng social media discourse sa buhay ng mga artista at kung paano pwedeng gamitin ang mga pagkakataon para suporta ng lokal na industriya. Ang pagiging artista hindi madali, hindi ito eksklusibo sa magagandang larawan sa Instagram o viral na outfits. Ito ay tungkol sa storytelling, authenticity at pagsisikap ng pagbutihin ang craft. Sa mga fans at publiko, sana ay mas maging masusi at mas maunawain ng ating diskurso at hindi natin hayaang maging negatibong impluensya ang ating mga kritisismo. Ang tunay na suporta hindi nakikita sa pagmamatsyag ng itsura, kundi sa pag-appreciate sa sining at pagsusumikap ng mga taong nagbibigay siya saya at halaga sa libo-libong manonood. Kaya naman ang sinabi po ni Mama Min sa publiko ay isa lamang panawagan at hindi naman po ganun ka-harsh, no? Yung naging paliwanag ni Mama Min patungkol dito. Kaso nga lang, kailangan niya po talaga kasing ipaliwanag ang side ng kanyang anak. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe, and please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV and Dareds channel. God bless everyone! Feel the groove.